Hello po sa ating lahat, Team EDC. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Unang-una sa lahat, napaka-thankful ni Beyonce, unang-una sa Panginoon. Kasi, hindi po expected ni Beyonce yung mga biyayang natatanggap po niya. Dinagsa po siya ng blessings. At alam ko sa sarili ko na kung ano man po yung mga natatanggap ni Beyonce ay deserve po niya yan. Sa kabila ng kasikatan po niya, yun na nga po, no, milyonarya na po itong si Beyonce, ay never mo pong nakita sa kanya na siya ay nagmalaki o nagmayabang. Pero ang napansin ko po kay Beyonce ay lalo po siyang naging humble. 'Di ba? Lalo siyang naging down to earth. At never niyang inisip, uy, mas better ako, no. No, kaya nakakatuwa at mas lalo ko po siyang ina-admire. Kasi lahat naman po sila ay may iba't ibang katangian, no? At sa physical appearance, ayun, iba-iba po talaga sila. No? At ayun na nga po, no, iba po talaga, no, kapag si Beyonce ay legit na nagtatampo. Kita naman po natin sa intro pa lang, di ba? Marami ng kinilig at dinagsana po ng mapakaraming komento. Although may mga iilan na disappointed dahil nga po sa mga desisyon, 'di ba? Yung sabi nilang expectation versus reality, 'di ba? So, ayun na po, no, ako po yung nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Dahil nga po, no, sa totoo lang, ang laking parte ni Beyonce sa buhay ko. Bakit ko nga ba nasabi sa inyo? Dahil nga po, sila yung nagbibigay aliw sa akin. Sa kabila ng nakakaranas po ako ng postpartum depression, anxiety. Pag-open ko lang po sa Facebook ko, lalong-lalo na sa Facebook, napakaraming nagre-reels. Pinapakita doon kung anong ugaling meron si Eds, papaano si Eds, lalong-lalo na sa landing pad, etc. So, napaka-bless. No, napaka-bless po talaga nilang dalawa. Kaya deserve nila kung ano man yung blessings na natatanggap po talaga nila. Deserve po talaga nila sa totoo lang. Kung nagtatampo si Beyonce, legit po yun. Ramdam natin na legit na nagtatampo si Beyonce, no? Kasi yung facial reaction po niya, 'di ba?